una sa lahat. Ang isang mainit na tapatan sa PBA Commissioner's Cup na uwi sa suntukan. They will both be ejected. Oh, it's a free-for-all. It's a free-for-all because a punt... Binigwasan ni TNT forward Glenn Kubotin ang Rainier Shite import na si Jalen Johnson. Ang ugat ng gulong yan, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. News 5 Exclusive. Lalaking kagagaling lang sa lamay, patay matapos dambangan ng riding in tandem. Isa pang malagim na krimen. Mag-ama, patay sa pamamaril sa kanilang bahay. Phil-Am na senior citizen, arestado matapos manood ng malaswang video sa eroplano. Panalo na sa gera. Leader ng Iran, ipinagmalaking natalo na nila ang kalaban. At buong mundo nakaabang na sa comeback concert ng K-pop sensation na BTS. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang isang lalaki sa Caloocan. Ang biktima, kagagaling lang daw sa lamay. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco, exclusive. Pagarahin na sana ang kuting kotse na ito sa Barangay 175, Caloocan City. Maya-maya, dumating ang riding in tandem na yan at pinagbabaril ng isa sa kanila ang driver ng puting kotse. Agad nakatakas ang riding in tandem. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagtakas ng gunman at ang nagmamaneho ng motor na parehong naka-helmet na may tatak na letrang M. Ilang saglit pa, makikita ang pagtakbo ng mga residente para sana habulin ang mga salarin. Nakapanayam ng News 5 ang panganay na anak ng nasawi sa pamamaril na si Edgar Manao, 56 years old. Ayon kay Lorraine, galing sa lamay ng kaibigan ng kanyang ama at pauwi na ng pagbabarilin siya. Napauwi raw siya agad mula sa Singapore dahil sa insidente. 4 hanggang 5 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay nila. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Hindi makapaniwala si Lorraine sa sinapit ng ama dahil wala naman daw itong kaaway. Napakabait po nung tatay ko. Alam ko po na wala po siyang atraso. Para po, ganun po yung ikamatay niya. Kaya po ang nararamdaman ko po may halong pagtataka, lungkot, galit. Nananawagan po ako ng hustisya para sa tatay kong si Edgar Bacolongan Manao. Kung sino man yung gumawa sa kanya, pakiusap ko lang, sumuko ka na at lumabas ka na. Patuloy naman iniimbestigahan ang motibo ng krimen. Pinarin na lang po yung tao na walang kalam-alam, ganun po ang sinasabi. Yun po ang tinanong po sa amin ng mga otoridad. Gumugulong na rin ang backtracking operation para matugis ang dalawang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Arestado ang isang Phil-Am senior citizen matapos mahuling nanonood ng malaswang video sa eroplano. Ilang beses ding sinagi ng sospek ang katabi niyang pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Inaaresto ko po kayo sa sala ng Just Fixation. Isinumbong sa mga otoridad ang Phil-Am na lalaking yan paglapag ng kanyang flight sa NAIA Terminal 1. Inireklamo siya ng isang babaeng 89 anyos dahil nahuli umanong nanonood ng malaswang video sa kanyang cellphone. Kita raw ito ng ilang mga pasahero kabilang ang ilang menor de edad. Ipinaabot ang reklamo sa kapitan para maaksyonan. Sinabi niya is pribado naman daw po ang kanyang ginagawa. Yun ang sinabi niya nung siya po ay kinakausap na ng mga flight attendants. Bago mahuling nanonood ng malaswang video, inireklamo na raw ang suspect sa mga flight attendant dahil sa ilang ulit nitong pagsagi sa babae gamit ang hita. Nanigaw rin daw ang lalaki ng komprontahin ng biktima. Humingi naman ang paumanhin ng suspect ng sitahin ng cabin crew. Pero mahaharap sa reklamong unjust vexation ng suspect. Nasa kustodiya na siya ngayon ng NAIA Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay ng gera sa Middle East, ibinida ng leader ng Iran na natalo na nila ang mga kalaban. Pero sa kwento ni US President Donald Trump, sila ang panalo. Ang buong detalye sa Frontline News Abroad. Natalo na ang mga kalaban.
Yan ang inihayag ng Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa gitna ng kanilang pakikipagyera sa Israel at Amerika. Sa mensaheng inilabas ng Iranian television, iginiit ni Khamenei na mali ang akala ng Amerika at Israel na babagsak agad ang gobyerno ng Iran. Pinuri rin ng Iran Supreme Leader ang pagkakaisa ng mamamayang Iranian sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon at paniniwala. Yun daw ang dahilan, kaya tuluyan nang natalo ang kanilang kalaban. Umupo si Khamenei bilang Supreme Leader matapos masawi ang kanyang ama na si Ali Khamenei sa pagsiklab ng giyera noong February 28. Iba naman ang paniniwala ni US President Donald Trump. Ayon kay Trump, napahina na nila ang depensa ng Iran. Kaya pinag-iisipan pa nitong bawasan ang mga pag-atake nila sa Iran. Naunang humingi ng tulong ang Amerika sa mga kaalyado nitong bansa para muling buksan ang Strait of Hormuz na hinaharangan ng Iran para hindi makadaan ang mga ibinibiyaheng langis. Pero tinabla si Trump ng mga kaalyadong bansa. Binawi na rin ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang lahat ng sundalo nito sa Iraq. Inilipat sila sa mas ligtas na lugar sa Europa. Tinawag ni Trump na duwag ang NATO dahil umano sa kakulangan ng suporta. Kahapon, nagpakawala ng panibagong mga atake ang Iran sa Israel. Inabot ng milyon ang lumikas habang di bababa sa 3 ang sugatan. Habang sa Iraq, pinuntirya rin ng Iran ang diplomatic facility ng Amerika malapit sa Baghdad Airport. Nakunan pa ng video ang malaking sunog bunsod ng drone attack. Sa Lebanon naman, muling pinasabog ng militar ng Israel ang ilang bahagi ng Beirut. Target nila dyan ang rebelding Hezbollah na kakampi ng Iran. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa higit 1,400 ang nasawi sa giyera. Higit 1,000 riyan ay mula sa Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Dahil pa rin sa giyera, nakaambang pumalo sa 130 pesos ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Sa taya ng industry sources, hanggang 14 pesos and 50 centavos ang itataas sa presyo ng diesel sa Martes. Hanggang 7 pesos and 50 centavos naman sa gasolina para pumalo sa 100 pesos ang litro nito. Nauna ng tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis hanggang Abril. Samantala, nakatakdang dumating sa bansa ang 300,000 bariles ng diesel sa susunod po na linggo. Ayon sa Department of Energy, binili ito ng Philippine National Oil Company sa isang bansa sa Southeast Asia. Pero hindi tinukoy ng DOE Secretary Sharon Garin kung saan. Ibebenta ang mga paparating na supply sa mga oil player sa kaparehong halaga kung magkano nila ito nabili. Tinatayang mauubos ang stocks ng mga kumpanya sa katapusan ng Abril. Sa kabila po nito, aminado rin ng DOE na hindi ito sapat para mapunan ang demand ng bansa. Ayon kay Secretary Garin, umaabot sa 1 milyong bariles ng langis ang ginagamit ng bansa sa kada 5 araw. Matapos bawiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe, huling hihirit ang grupong Piston. Sa panibagong petisyon na ihahain ng grupo sa LTFRB, 5 piso ang hihilingin nilang taas pasahe. Giit ng Piston, lalong malulumpo ang mga tsuper kung hindi tataasan ang pamasahe, lalo't sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Susunod, mag-ama patay matapos barilin sa ulo. Bulkang Canlaon sa Negros Island muling nagbuga ng abo. At ARMY sa iba't ibang panig ng mundo nakaabang na sa comeback concert ng BTS. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Sunod-sunod ang pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, 4 na beses nagbuga ng abo ang bulkan simula pa kagabi. Pinakahuli kaninang alas 6 ng umaga. Pinag-iingat ang mga residente sa ashfall na peligroso sa kalusugan. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Narito naman ang mga dapat abangan sa Top 5 mga kwentong Mark Logan ngayong linggo ng hapon sa TV5. Sa buwan ng Marso, hindi lang init ang uso, kundi kwentong minanapa mula sa ninuno. Sa Ilocos Sur, tikman ng masarap at hinarayong kayamanan ng ating mga tiyan. Were it only just vegan. Ang pawis ay tumatagak, tak, 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 sa bawat dagdag ng patak, tak, tak. Dahil habang ang lahat ay alumpihit sa sobrang init, kahit malamig sa Baguio, mga dila nyo mag-o-overheat. Pag sinabing steak, wallet mo'y mapapashake. Pero dito sa Malolos, Bulacan, meron kaming natuklasan. Kung may oil price increase na di maiiwasan, wallet nyo dito ay mapapangalagaan. Sa Santa Cruz, Laguna, meron akong naispatan. Ang halimuyak nito, di man kaiga-igaya. Pag nalasat mo naman ang bibingka nila, hindi maiisip na gawa ito sa itlog na bulok. Ang bibingkang abnoy na gawa sa bugok. Dito sa Zamboanga, Sibugay, may ekta-ektaryang yaman ang mga taga-Siyay. Tara, mamitas tayo ng sangkaterbang kalamansi, aka Limoncito sa Bisaya. O diba? Ang saya-saya! Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, laro sa PBA Commissioner's Cup na uwi sa suntukan. Criminology student nahulihan ng 20 milyong pisong halaga ng shabu. At pati Philo Armies, ready na sa BTS comeback. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa video, ang riot na mga kabataan sa Natividad, Pangasinan. Ayon sa barangay, bigla na lang daw namato ng bote at bato ang mga kabataang lasing. Dayo lang sila sa lugar. Napatras naman ang 3 magkakapatid na target nila, pero tinamaan ang isang bata na kapatid din nila. Sinira pa ng mga dayong kabataan ang isang tricycle. Gumanti naman ang magkakapatid at namato rin. Agad sumibat ang mga lasing na kabataan. Nagkainitan sa laro ng Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang 5G kagabi sa PBA Commissioner's Cup. Possession game. And nag-wrestling na si Kubuntin at si Johnson. Tuloy pa rin ang kanilang bakbakan. Oh, ayun na! Suntukan na! Ito! Oh my God! Kaloka! It's a free-for-all because a punch was thrown. Grabe! Oh, Coach Yang Yao is going after Kubuntin. Coach Yang is upset. Binigwasan ni TNT forward Glenn Cobuntin si Rain or Shine import Jalen Johnson bandang 6 minutes and 20 seconds ng 4th quarter. Umabot pa sa bukana ng dugout ang gulo na paghiwalay rin kalaunan ang dalawa. Bago po nito, nagkakapisikalan na ang dalawa para sa positioning sa ilalim. Napatumba pa nga sila sa tindi ng girian bago nagpakawala ng uppercut si Cobuntin. Parehong nakatanggap ng flagrant foul penalty 2 ang dalawa at kapwa na eject sa laro. Sa huli, nanaig ang Rain or Shine sa laro 112-109. Nakapagtala ng 33 points at 9 rebounds si Johnson bago itinapon sa laro. Samantala, magpapatuloy bukas ang kampanya ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Miami Open. Isang pamilyar na muka ang mga kalaban ni Alex sa round of 32. Ang Polish ace na si Magdalene nakatakda ang laro mamayang 3:50 ng madaling araw. Nakaabante sa sumunod na round si Linette matapos talunin ang world number 3 at kababayan niyang si Iga Swiatek. Si Ayala naman nakuha ang comeback win kontra sa German na si Laura Sigmund kahapon. Tinalo ng 20 anyos na si Ayala si Linette sa huli nilang laban sa ASB Classic Quarterfinals sa New Zealand nitong Enero. Pero bago niyan, nanalo si Linette sa unang 2 paghaharap nila
noong 2024 at 2025. Huwag kayong bibitiw mga kapatid dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Arestado sa pagnanakaw ang isang drug suspect sa Bataan. Gagamitin daw sana niya ang ninakaw na pera para magbagong buhay. Narito ang Frontline Report exclusive. Nagpapakash in sa e-wallet ang nakapulang lalaking ito sa barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Maya-maya, nilapitan siya ng mag-ama na ninakawan daw pala ng lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nakipagpambuno ang lalaki at nakipaghabulan. Pero bago pa man sumugod ang mag-ama, humingi na pala sila ng rest box sa mga pulis at barangay. Na-corner at naaresto ang lalaking suspect na si alias Boy Negro. Nakuhanan siya ng 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Na-recover din sa kanya ang 47,500 pesos na pera na ninakaw niya sa mga biktima. Pero ayon sa biktima na si Mang Isagani, 60,000 pesos ang talagang natangay sa kanya. 1 linggo raw niya itong kita sa pagbebenta ng prutas. Nakalagay ang pera sa loob ng bag na iniwan niya sa prutasan. Nasa lisihan daw siya ng suspect noong gabing may pinuntahan siyang okasyon. Sarado na po ito, sir. Ay nakita ko pagandang-ganda po sa daan. Ilandaan ko yung mukha. Kasi matagal ko na po minamaman na yun. Yung tao na yun. Disidido ang biktima na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Umamin ang suspect na gumagamit siya ng illegal na droga, labas-masok na rin siya sa kulungan dahil dito. Inamin niya rin ang pagnanakaw. Gagamitin niya raw sana ang pera para magpakalayo-layo. Gusto nga po sana lumayo dito sa lugar natin. Gusto na pong ngayon na. Magbagong buhay sa lugar na lang din po. Pero balik kulungan siya ngayon. Nasa kustodiya siya ng pulis at nahaharap sa reklamong pagnanakaw at paglabag sa Dangerous Drug Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Timbog sa bus ng 2 lalaki kabilang ang isang criminology student sa Cagayan de Oro. Nasamsam sa kanila ang nasa 3 kilo ng hinihinalang shabu na higit 20 million pesos ang halaga. Ayon sa isa sa mga sospek, inutusan lang siya ng nakakulong niyang kamag-anak na ihatid ang droga sa bilangguan. Nakakulong na ang 2 at maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nananatiling buhay ang kultura at diwang Pilipino sa arts capital ng bansa, ang Angono, Rizal. Patunay dyan ang mga obrang likha ng ating mga pambansang alagad ng sining. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Angono, Rizal, kilala bilang Art Capital of the Philippines. Mula rito, alamin natin mga kapatid kung ano nga ba ang sining at ano ang papel nito sa ating lipunan. Nagsisilbing tahanan ang bayan ng Angono sa 2 tanyag na pambansang alagad ng sining, si Botong Francisco sa pagpinta at si Lucio San Pedro sa musika. Sabi raw ng matatanda, makalanghap ka lang ng hangin dito, artist ka na. Ang mga kalsada, isang malaking museo na bukas sa lahat. Ang mga senior high gaya ni Matthew, parte raw ng kanilang class project ang pagpunta rito. Natutulungan din po nito yung mga tao na malaman po kung ano po talaga yung nangyari sa nakaraan. For me, art is not just an art, it is a story of a people. Dito sa Art Center, bawat obra ay paalala kung paano isinilang, tumubo at patuloy na umuusbong ang sining sa Angono. Ayon kay Prof. Owen, ang direktor ng Angono Cultural Heritage Office, malaki ang naging impluwensya ng mga nakapag-aral sa pinakaunang art school sa bansa noong panahon ng Kastila, ang Academia de Dibujo y Pintura. Dating dito, naturuan yung mga artist noong panahon ng Kastila. Sina Juan Senzon, Pedro Piñon, and then eventually itong mga artist na to, tinuruan naman si Botong Francisco at yung mga artist. Sinasalamin ng kanilang mga likha ang kultura at tradisyon ng Angono. Si Pedro Piñon, ang tawag sa kanya is Pedro ang Pintor. Nung yung batang Botong, nakita itong mga artist na to kung paano magpinta. Sila yung nagtanim ng buto, no? At yung mga artist na ngayon, yung nakikinabang.
Isa sa mga visual artist ngayon sa Angono na mas lalo pang nakikilala ay si Hernani Onani Reyes. Aniya, bagamat nasa dugo ang hilig sa sining, hindi praktikal ang pagpili nito. Ang sining para sa akin paghugot din Paghugot ng emosyon, paghugot ng kaluluwa para mailipat mo sa canvas ang isang obra. Nung nag-resign ako sa huling trabaho ko, sabi ko, magpipinta na talaga ako, mag-full-time na talaga ako. Sa panahon ngayon na mahal ang presyo ng bilihin at kailangang kumayod ng kumayod, ang buhay at sining ay nagiging mailap. Pero hindi dapat mawala ito para sa patuloy na pagyabong ng ating pagkatao. Ayon kay Prof. Chow Chua, isang Filipino public historian, ang sining at kultura ay kadikit ng ating dangal. Paano kung hindi nagtula si Bonifacio ng pag-ibig sa tinubuang bayan? Paano kung hindi sinulat yung Serizal yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo? Paano kung hindi nagsulat yung mga bayani natin sa La Solidaridad? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, sa material na kondisyon. Ibig sabihin yan, kailangan ang tao mayroong dangal. At yung dangal na yon ay una, ine-express niya through arts and music. And yung dangal din na yon ay nakukuha niya from the arts. Ang tao, ang lipunan, kapag mayaman sa sining, mas nagkakaroon ng tapang na piliin ang kalayaan. Bea de Guzman, News 5. The music's got us going para sa biggest night ng biggest boy band in the world. Mamayang alas 7 ng gabi, aarangkada na ang much-awaited free comeback concert ng global sensation na BTS. At mula sa Seoul, South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marpori. Ang Seoul na ginawa natin ngayon, approaching Gwanga muna tayo. At dito pa lang po may checkpoint na, no? Yan, sobrang dami po. Grabe, walkathon is real at mayungdong pa lang na halos 1.5 kilometers from the concert venue. May pila na at security check. May mga pockets of fan gathering na rin na manunood na lang sa screens na sinetap sa iba't ibang lugar. At intense na rin ang police visibility. Bawal ang mga bag na mas malaki sa A4 size na papel at 500 ml lang ng tubig at gadgets ang pwede dalhin. Bago pa madumagsa ang libu-libong army, very busy na ngayon ang daang-daang crew at higit 1,000 production people para sa extra special comeback concert ng Bangtan Boys. Ang bongga nga ng production, 23 cinematic camera ang gagamitin para kuhang-kuha talaga ang bawat anggulo ng members. First performance ito ng BTS after nilang mag-enlist sa military, kaya naman napakalaking comeback talaga ito sa K-pop at entertainment scene in general. Ngayon nga, hindi lang Korean Army ang mga nandito, marami ring dumayo mula sa iba't ibang bansa. Kagabi naman, may pa-drone light show pa na eksena dito sa Seoul na dedicated sa mga army. At speaking of BTS, paldo agad sa first day ang kanilang arirang album. Humalo lang naman sa almost 4 million copies ang sales ng album sa unang araw ng labas nito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marpori, News 5. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.